Ano yung mga ginagawa mo noon every time na nakakatanggap ka nung 13th month pay mo? Number one talaga is savings. Okay. Oo. May mga kakilala kasi ako na bago pa man nila makuha yung kanilang 13th month pay, nabenta na nila. O, Welly, Mm. November na tayo. Mm. Isang buwan na lang, magpapasko na. Yes, And December malapit na. nang magtapos ang taon. Oo nga. Ang bilis, ano? Oh my God. Grabe, dumaan lang ang 2023. Oo. Parang kailan lang, no? Kaya nga, Diyos ko. Pero alam mo, November talaga ang pinaka-ina-anticipate ng karamihan sa atin, ha? Karamihang tao. Oo, karamihan Mm-mm. tao. Ayun, ina-anticipate nila yan. Kasi nga, bigayan yan ng 13th month or bonus. Nako, parang nung sinabi mo yan, parang biglang feeling ko hindi ako tao. Dahil wala kang bonus. Wala kasi akong bonus eh. Kasi wala akong trabaho. Oh, pero totoo yan, di ba? Yung excited ang lahat, no? Diyan sa bonus na yan. Talaga yung pinaka-antay-antay nila. Hmm. Kayo po, I'm sure excited na po kayong lahat. Kasi nga, makukuha nyo na po yung bonus ninyo. Ano po ang ginagawa ninyo pag nakuha nyo po yung bonus nyo? Nako, baka may umiyak dyan sa tanong na yan. Bakit? Handa lang po tayo ng tissue habang tinatype kung anong ginagawa ninyo sa inyong mga bonus. Ako kasi, Scar, hindi ko talaga na-experience yung bonus. Di ba, before na kwento ko, nag-work naman ako 3 years, pero walang walang 13th month nung time na yon para sa akin. So, pero ikaw nag-work ka. Yeah, but it was short-lived. Oo, yeah. So, syempre, nakatanggap ka, di ba, ng 13th month. Yeah. Asan ka nung mga panahon na yun? Hindi ko natikman. Joke. So, ito, yung question ko sa'yo, ano yung mga ginagawa mo noon every time na nakakatanggap ka nung 13th month pay mo? Well, ako kasi I would save. Mhm. Oo, kasi nga, growing up, yung mom ko really instilled sa minds namin na talagang kailangan magsisave ka. Savings talaga. And then, hindi naman lahat isi-save, no? Siyempre, meron just a portion of it. Tapos the rest, you can spend. Okay. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, ha? So, total naman, ang pinag-uusapan natin dito ay about financial. And, syempre, pagdating sa financial, alam naman, nag-iisa lang naman talaga yung idol ko dito. Ikaw lang. So, Huwag po kayo maniwala. di, oy, Maniwala sila. hindi kasi alam mo, di ba, yung pagdating sa, yung pag-save nga, pag-invest, yung mga ganyan, sa'yo ko naman yan naririnig, eh. Kasi parang wala akong ibang nakakausap na, hindi namin pinag-uusapan yung pera, eh. Oh, ikaw lang, pagdating sa'yo, pera lang, hindi, joke lang. Hindi, pero yun nga, pwede ba na dito sa vlog natin today, pwede ba na i-share mo naman sa amin kung ano ba yung mga pwedeng gawin sa 13th month pay? Kasi pakuha pa lang sila ngayon, eh. Para at least may idea sila, di ba? I am really no expert, no? Pero ako, yung isi-share ko, based sa personal na ginagawa ko. Okay lang ba yon? Okay naman sa akin. Okay po. Lahat na sabihin mo, okay ako. Libre ba naman yung kape ko? Tatanggi pa ba ako dyan? Hindi. Sa akin kasi, number one talaga is savings. Okay. Oo. You always have to set aside a portion of whatever extra money you have for the rainy days. Okay. And also for emergency. Alam mo, hindi mo naman kasi masasabi, di ba? Pagka biglang nagkaroon ng medical emergency. Yeah. And, hospital bills are very expensive. That's why you really have to be ready for that. Yeah. Oo. So, siguro, if you got your 13th month, a portion of it, you put into savings. And then, if you can, kung kasya pa, get an insurance for 2024, for the next year. Okay. Oo, kuha ka ng insurance, yung enough na mako-cover ka and your family
for that specific year. Meron palang ganun, yung year lang? Oh, pwede. Okay. It depends on the insurance naman eh. Oo. So, yun. Kasi at least, di ba, if something happens, you don't have to worry. Okay. Di ba? And then, so may natira pa. Yung may natira, huwag niyo munang gastusin. Okay. O kasi Pasko, di ba? Tas maraming pera ang mga tao, may mga bonus, di ba? So, meron silang buying power. Power. Yeah, so ang gawin mo, yung natira mong pera, try to look for something na pwede mong inegosyo ng, ano lang, yung mabilisan. Mabilisan lang, pagkain or whatever, or any Christmas na pang, ano mo yun, pangbigay or whatever, yung mga ganon. I-invest mo and then ibenta mo siya, inegosyo mo siya, di kumita, na doble mo yung pera mo. Then once na doble mo yung pera mo, you have the same spending money nung nakuha mo sa 13th month. Ang difference lang is nakapag-set aside ka ng savings and nakapagkuha ka ng insurance. Yeah. So, yun. Yun ang sa akin, ha? Oo. Alam mo, Scar, habang sinasabi mo yun, ang sarap pakinggan. Parang music siya sa ano ko sa tenga ko eh. Ang sarap pakinggan. Orchestra ba? Oo, orchestra siya. May value. So, gising tayo. Gising. Dadalhin kita sa realidad ng buhay. Okay, kasi ganito yan. Kagaya nga na sinabi ko, di ba, ang gandang pakinggan ng ganyan. Paano naman kung ganito yung scenario, Scar? Okay, andito na naman yung mga tanong ko. May mga kakilala kasi ako na bago pa man nila makuha yung kanilang 13th month pay, nabenta na nila. Hindi kasi, ano dito, no? Hindi mo alam to, no? Kayo nga po, ikwento nyo nga po dito sa comment section. Aware po ba kayo na may mga ibang tao na nabenta na nila yung kanilang bonus bago pa man nila makuha? Comment nyo po, Mali ka doon. Bakit? Alam ko yun. Bakit? Paano mo nalaman? Nagbenta ka na rin ba ng bonus? Hindi, kasi kami yung pinagbebenta. Sabi ko na eh. So, sa'yo nabenta. Magkano ang bilihan? Pero it happens. Yes, it happens. And ano to, mas prone ito sa mga government offices. Okay. Yes, oo. So, ibig mo sabihin, dumadayo ka doon. Hindi, joke lang. Kasi private kayo, di ba? Dumayo ka. Alam mo naman kung saan pwedeng rumakit. Yun ka lang. rumakit, di ba? Oo, so yun nga. So, sisimulan ko yung sa sinabi mo na savings. Okay. So, based nga doon sa sinabi ko na since nabenta na nga, di ba? So, wala nang maisisave. Di ba? Ngayon, yung yung iba naman, hindi nga nila nabibenta, di ba? Kaya lang, yung list niya ng pagbibigyan sa Pasko. Kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, pagdating ng Pasko, parang parte na talaga yan ng natin, tradisyon natin, nila pala na nagbibigay, di ba? So, ang haba. Oo. Ang haba nung listahan nila. Siyempre, kukunin nila yan doon, di ba? So, sabihin natin, kagaya yung 30,000 na sinasabi mo, sa dami ng bibigyan ng mga yan, ewan ko lang kung may matitira pa sa 30,000. Ano mo doon? Masasabi mo doon? Sa akin kasi yung pagbibigay ng regalo, hindi naman yan, hindi yan parang naging, ginagawa kasi sometimes na obligasyon ng mga ninong at ninang na kailangan pagdating ng Pasko, merong regalo sa inaanak. Pero 'di ba, that's not the essence of you being the godparents of the child. Okay. Kasi the reason why you're there is to ensure na ikaw ay tutulong sa mga magulang sa paggabay sa kanila sa pagpapalaki doon sa bata. At in the event na something happens to the parents, ikaw ang possible na mag-take over as as guardian or parent doon sa sa inaanak mo. Pero kasi parang naging tradisyon na lang sa atin na kada Pasko, kailangan talaga na magbigay ka sa mga inaanak. Oo. Yeah. Pero kasi sa akin, kung
kumbaga kung mabibigyan ng malaking dent yung savings mo or yung pera mo para doon, okay lang naman na huwag kang magbigay. Huwag i-prioritize. I don't think the parents would mind if hindi bigyan yung mga anak nila ng hindi ba? Yes. Kaya alam mo, Scar, actually, last year, alam mo kung anong ginawa ko. Pagkaunti lang naman yung mga inaanak ko. Pero ang ginawa ko, inunahan ko na. Post ako sa Facebook. Dear inaanak, wag mo munang hanapin si Ninang. Hinahanap ko rin ang sarili ko. Di wala nagpunta sa bahay. Pero, may point ka dun na, kumbaga, halimbawa, magbibigay ka nga, tapos after naman itong isang event na to, ikaw naman yung wala. Parang ang hirap, no? And I think maiintindihan naman yan ng mga karamihan ng mga magulang na hindi mabibigyan ng regalo ang kanilang mga anak ng ninong at ninang. Kasi hindi naman yun talaga. Bakit naman sa ibang bansa, yung mga godparents, hindi pa nagbibigay taon-taon ng regalo sa mga inaanak? Kasi dapat, ang bonus mo, ang nag-e-enjoy niyan, ikaw at ang pamilya mo. Kasi kung uubusin mo siya sa pagbili ng mga regalo, ano naman ang natira para sa'yo at sa pamilya mo? Yeah, totoo naman mo yan. Ba? Yeah. So, yan, isa pa yan, na nagiging tradisyon ng mga Pilipino. Meron pang isa. Kasi syempre, di ba, pag Pasko, andito yung talagang handaan talaga, di ba? Yung grande, yung iba nga pinapangutang pa yan para lang magkaroon ng panghanda. So, ayun na naman ulit. Takbo na naman kay bonus. So, si bonus na naman ulit ang niyan, ang sagot niyan. So, ano naman ang mo rito? Yung sa paghahanda pagdating ng Pasko. Sa akin kasi, hindi naman kailangan na Pasko para maghanda. Okay. Kung meron kang ekstrang pera, pwede ka namang maghanda any day. Di ba? Yeah. Hindi naman kailangan Pasko lang. Oo. At saka sa akin kasi, kung hindi talaga kaya, wag nating pilitin. Wag nating ipangutang para lang tayo makapaghanda. Kasi ang nangyayari dyan, hindi pa natin kinikita yung pera, inutang na natin. Hindi ba? Na hindi magandang practice yun. Pero, syempre, ako, opinion ko yun. Pero, I'm sure na sa karamihan, talagang nangyayari yan, ginagawa nila yan, di ba? Yeah. Kaya lang kasi sana kung maiiwasan natin, iwasan natin. Kasi nga, hindi naman magandang, practice. Oo. Kumbaga, one day lang. Tapos, wala na after niyan. Pero ito, yung sa amin, sa bahay, kasi nga 3 lang kami sa bahay namin. Hindi ba 4? 4? Oo, mami mo, kapatid mo, tapos ikaw, 2 kayo. Grabe naman yun. Sobra. Grabe. Hindi ako makaget over dun, Pero, alam mo, parang sinasabi ko kay mama, tsaka yung sa kapatid ko na, huwag magluto ng marami. Kasi sa experience na rin namin before, na ito, totoo naman na, alam mo yung mga neighbors, ang dami talagang binibigay. Akala ko yung mga neighbors nangihingi. Hindi, yung mga neighbors namin, talagang alam mo yun, yung ang dami, parang umaga pa lang naghahatid na. So, ang nangyayari ngayon, tambak lahat siya sa ref. So, ako... Ngayon ay may tambak na pagkain sa ref. Hindi, kami na yung may 2 ref. Actually, 3. Hindi, so ayun. So, parang, I think 2 years na naming yun, na sinasabi ko kay mama, makain na lang tayo sa labas. Tapos, ayun, kung halimbawa, magluluto lang ng special na ulam. So, special, halimbawa, dati kasi, di ba, yung tuyo, piprituhin mo. Gawin natin sarsyado. Hindi. Sarsyado yung tuyo. Hindi. Pero yun, parang meron lang kaming isang special na ulam na pagsasaluhan. Yun lang. Pero over the years, napapansin mo, hindi na masyadong nagiging practice yung Noche Buena.
Oo nga. Na? Lalo na nung Hindi kagaya dati. Oo, pandemic. hindi kagaya dati. Kasi ako when I was young, talagang, alam mo, inaantay yung alas 12, tapos tsaka kayo kakain, tapos magbubukas kayo ng regalo after yung mga nasa ilalim ng Christmas tree. Pero ngayon kasi, hindi na, minsan, pag Pasko nga, di ba, as early as mga 10 o'clock, tulog na yung mga tao. Tapos, they just go to Christmas lunch. Yeah. Di ba? Hindi na siya yung kagaya nung dati. No, totoo naman yan. Yun. So, ayan, yan nga yung mga bagay na sinasabi ko sa iyo kanina na ito yung nangyayari. Kaya siguro bago sila makarating dun sa savings, tapos yung sa sinasabi mo nga na ng insurance, at saka yung pang negosyo, ayun yung nangyayari. So, marami sa ating, hindi ko po alam yung number ha, baka kasi mamaya, na naman tayo ito pag nagbigay ako ng 10% of the... Wow, mga mas statistics na naman tayo. But I believe na talagang marami na ganyan yung nangyayari. So, ngayon, November pa lang, siguro yung iba nakakuha na. Oo. Yung iba naman, hindi pa siguro nakukuha. So, ayun, siguro, this is the time for you to contemplate. Kung ano yung dapat mong gawin. Oo. Baka this year you can do something different for a Yes. change, 'di ba? Oo. Na instead of spending the whole amount, allocate some for savings or for something else na na would benefit you in the long run. Oo. Tama nga naman. Sana lang may na-i-share tayo sa kanila, na ideas kung ano yung pwedeng gawin. We hope na somehow nakapag-isip-isip po kayo kung ano ba yung pwede ninyong gawin sa 13th month pay na makukuha ninyo. Simpleng advice lang naman po ito na baka sakaling makatulong sa inyo. At saka po sa akin any amount that you save, it doesn't matter how little or how small it is or how big or how large it is, it's still money savings at the end of the day. Yes. What about the beginning of the day? Hindi, wala lang. May maipasok lang. Ayun. So, ayun lang po. Thank you so much sa inyong pakikinig and see you again sa aming next video. Bye! Bye!